Mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Jonah, no? Na ating pinamagatang Our God of Relentless Grace. Our God of Relentless Grace. Mga kapatid, kung kayo ay katulad ko, siguro mas nakahihigit kayo sa akin, at kinailangan yung magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kamali kayo nalayo sa Panginoon, kayo ay naligaw. At yun ang narinig natin sa mga testimonyo ng mga binautismuhan ngayong hapong ito. Marami sa kanila ang nalayo sa Panginoon, naligaw ng landas. Kung kayo po ay nakaranas ng ganon, at ngayon kayo nasa Panginoon, napakalaking pagpapasalamat po na ang ating Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na tayo ay bumaliktad at bumalik sa Kanya. No? Yan po ang pinagpapasalamat ko sa aking buhay. Alam nyo, kahit na ako po ay lumaki sa isang pamilya ng pastor, ako po ay anak ng isang pastor, tapat na pastor, at apo ng isang pastor din. Hindi po ako talaga mananampalataya hanggang sa binuksan ng Panginoon ang aking puso. At maraming taon, mga kapatid, na ako ay ligaw. Tinatawag ko ang sarili ko na Kristiyano, na anak ng pastor, ngunit malayo ang aking pagkilos sa aking pananampalataya. Meron ding panahon, mga kapatid, na sa aking paglilingkod sa Panginoon, ako rin po ay naligaw at natalisod. At dahil doon, marami pong natisod dahil sa akin. Ngunit ako po ay pinatawad ng ating Panginoon at binigyan ng isa pang pagkakataon upang bumalik at maglingkod sa Kanya. Marahil kayo naririto ngayong hapong ito ay nanonood kayo online. Na ganito rin ang inyong karanasan. O kayo ay nasa gitna ng ganitong karanasan ngayon. Ang ating pong mensahe ay tungkol sa ang Diyos ng pangalawang pagkakataon. Gusto ko sanang dagdagan, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito. Kasi sa buhay ko po, ganun po karami at higit pa ang Kanyang pagbigay ng kapatawaran at pagkakataon sa akin. At marami sa ating mga kapatid ang ganyan din ang karanasan. Sapagkat ang Diyos natin ay mahabagin. At ang Kanyang kagandahang loob ay walang hanggan. Ang Kanyang pag-ibig ay walang katulad. Kaya para sa Kanyang mga hinirang, paulit-ulit niyang paalalahanan tayo, gagawa ng paraan, didisiplinahin, upang tayo ay laging manatili sa Kanya, manumbalik sa Kanya. Dito po sa ating kwento kay Jonah, patuloy ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng kanyang pasaway na propeta. Makikita natin sa kwentong ito siguro ang ating sariling buhay. Katulad ng sinabi ko kanina, marahil kayo ay nandoon sa punto ng buhay ninyo na hindi kayo kumikilala sa ating Panginoon. O di kaya kayo'y kumilala na, ngunit kayo malayo sa Kanya dahil sa inyong sariling kahinaan at kasalanan. Ang tawag po natin kuminsan doon, backslider. Si Jonah po ay isang backsliding na propeta. Naalala niyo yung kwento, sa chapter 1, tinawag siya ng Panginoon, sabi, and then the word of the Lord came to Jonah, at ang sinabi sa kanya, arise and go to that great city of Nineveh and call them out, for their evil has come up to me. Sabi niya, pumunta ka dun sa Nineveh,
So sabi niya, go. Ang sabi ni Jonah, no. Sabi niya, magpunta ka sa Nineveh. Sabi ni Jonah, magpupunta ako sa Tarshish. Sa kabilang dulo po ng mundo. Kuminsan po, ganyan po tayo lumayo sa ating Diyos. Yung iba po sa atin ay naparamdaman na ng ating Panginoon sa inyong buhay na kayo ay tinatawag niya. Marahil kayo nakaranas ng isang malungkot na karanasan kung saan ang tanging maaari nyo lang tawagin ay ang ating Panginoon. Ngunit hindi ninyo nakuha ang inyong gusto. At kaya kayo'y nagtatampo sa Kanya. Alam nyo, ganyan po tayo eh. Hindi lang po tayo suwail, hindi lang po tayo matigas ang ulo, matampuhin pa ho tayo. At sa lahat naman ng ating pagtatampuhan, ang ating mahabaging Diyos pa, na hindi na nga niya tinitigil ang kanyang patuloy na pag-ibig sa atin. Dito po, sa buhay ni Jonah, nagpakita muli ng kahabagan ang Diyos sa kanyang muling pagpapadala kay Jonah sa Nineveh. At nagpakita rin ng kanyang kalwalhatian sa kanyang mahabaging pahayag sa mga tao ng Nineveh. Tingnan po natin ang kwento. Una, makikita natin ang kahabagan ng Diyos sa muling pagpapadala kay Jonah. Basahin po natin yung chapter 3 verses 1 and 2. Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Pansinin po ninyo yung verse na yan. Babasahin ko po ang chapter 1, verse 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Para magkapareho, no? In fact, ang kaibahan lang, mga kapatid, kung papansinin ninyo, ay yung their evil has come up against me, and ihatid sa kanila yung the message that I have for them. Pero meron pong isang napaka matingkad na salita dito sa ating teksto ngayong hapong ito. Ang sabi niya, then the word of the Lord came to Jonah the second time. The second time. Isa pang pagkakataon na sumunod sa kanyang kautusan ang binigay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang suwail na propeta. Then the word of the Lord came to Jonah the second time. Nung pinag-aaralan ko po ito, naiisip-isip ko, sa buhay ko, then the word of the Lord came to BJ a second time. Then the word of the Lord came to BJ a third time. Then the word of the Lord came to BJ a fourth time. Then the word of the Lord came to BJ a fifth time. Alam nyo, hindi ko na po mabilang. Kung ilang beses po ako pinuna ng Panginoon, dinisiplina at ibinalik. Kahit po ang mga taong naglilingkod katulad ko, ay hindi exempt sa ganitong karanasan. Alam nyo naman na sa ating church, tayo po ay nagpa-practice ng church discipline. At sa ating church, ang ating elders po ay maingat sa pagpapataw ng church discipline, lalo na sa amin na mga lingkod. At ang aming dalangin palagi ay sa aming pagdidisiplina
ang restoration ang maging layunin, hindi condemnation. Restoration. Kay Jonah po, ganun po ang ibinigay ng ating Panginoon. The word of the Lord came to Jonah the second time. Katulad halimbawa ni Abraham, pagkatapos niyang magsinungaling, sabi sa Genesis 12:13, napunta sila ng Ehipto, maganda si Sarah. Can you imagine, no? Si Sarah, siguro 90 na nito. Bating na bating pa rin. No? Wala nang nakakaintindi sa inyo ng bating na bating, no? Cute. Yan. Cute pa rin siya, no? Magandang babae siya. So natakot si Abraham. Baka mamaya, patayin nila ako, kunin ka nila at gawing asawa ni Pharaoh. Kaya siya ay nagsinungaling. Say, you are my sister. So sinabihan niya ang misis niya na magsinungaling ka. No? Say, you are my sister, that it may go well with me. Ang damot, no? Say, you are my sister, that it may go well with me. Siya ay nagsinungaling para sa sarili niyang interes. Parang headline natin ngayon sa Pilipinas, no? Yung mga nagsisinungaling para sa kanilang sariling interes. Because of you, that my life may be spared for your sake. So ang ginawa niya, baka siya ay patayin, ang ginawa niyang pangharang, misis niya. Ganyan po si Abraham. Genesis 12 po yan. Genesis 15:5. Napakahalagang chapter sa Genesis ito. Dito po nakatala ang account ng Panginoon, ang kanyang covenant kay Abraham, kanyang dakilang pangako sa kanya. Dito rin po sa chapter na ito, nakarecord ang kaligtasan, ang justification ni Abraham. Ang sabi niya sa Genesis 15:5, and he brought him outside and said, Panginoon natin ito, look toward the heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. Ito pong offspring na to, ang pangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham sa kanyang lipi at sa buong mundo. Ito pong offspring na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi sa verse 6, and he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Yung pong ebidensya natin na si Abraham ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya lamang sa pangako ng Diyos. Nagsinungaling siya, pero ginamit siya ng Diyos upang siya at ang kanyang lipi ang maging daluyan ng darating na tagapagligtas. Katulad ni Peter, ating paboritong character sa New Testament, no? Si Peter, may foot-in-mouth disease. Palaging nauna ang bibig, no? Ito yung klaseng tao na naghahanap na ang ginagamit ay bibig, hindi mata, no? Narinig nyo na bang ang nanay nyo nung kayo bata? No? Kasi ako ganyan eh. Ma, nasaan yung susi ng kotse ko? Ma, nasaan ang susi? No? Gamitin mo kaya mata mo, hindi yung bibig mo. Si Peter, ang palagi niyang inuuna ay ang bibig niya. No? Kaya naman nung gabi na ipanagkarulo ang ating Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanya, kahit na silang lahat ay malayo sa iyo, at umalis, hindi kita iiwan. Mamamatay ako para sa iyo. Ganon No? Luke chapter 22:60. Sinabihan siya ng mga ilang tao, isang maiden, isang tao, isang lalaki. But Peter said, man, I do not know what you are talking about. And immediately while he was still speaking, the rooster crowed. Ito na yung pangatlong
pagkakaila ni Peter, nakilala niya si Jesus. Dininay niya ang ating Panginoon 3 times before the rooster crowed. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya. Ganyang ka-unreliable si Peter. Pero sa John 21:17, nagkita sila sa shores ng Galilee. Si Peter at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa pangingisda. At wala silang mahuli, katulad nung unang tinawag sila ng Panginoon, wala silang mahuli, di ba? Ang sabi ng isang lalaki sa pampang, kinawayan sila, sabi niya, drop your nets on the other side of the boat. Siguro si Peter at yung mga kasama niyang mga batikang mangingisda ang iniisip, si Raulo pala ito Mangingisda kami. Magdamag na kami ng isda Wala ngang isda, whether sa kanan o sa kaliwa ng bangka. Pero kahit na gayon, dito ako na magtataka sa kanila, sumunod sila. So, sinong uto-uto? No? So, nilagay nila yung lambat sa kabila, nandun pala lahat ng isda. Alam niyo kung ano ginawa ng Panginoon? Kinausap niya yung mga isda. Sabi ng Panginoon sa mga isda, doon kayo sa doon sa kabila. Pag binaba nila yung lambat, lumipat kayo sa kabila. No? Para hindi kayo mahuli. No? Pag lumayo kayo ng konti, tas sumunod sila, pagbaba ng lambat, lumipat kayo ulit sa kabila. Inuutusan niya ang mga isda. Kaya ba niyang gawin yon? Siya ang lumalang sa kanila. So ano nangyari? Nakilala nila na itong tao sa pampang ay ang Panginoon. Sabi ni John, it is the Lord. So nung narinig ni Peter yon, hindi na niya inintay na lumapit yung bangka sa pampang, kundi siya ay tumalon, nag-dive, lumangoy, nagmadali, sapagkat ang ating Panginoon ay naroon na. Siguro ang sa loob ng puso niya, punong-puno siya ng pagnanasa na siya ay patawarin ng ating Panginoon, sapagkat labis ang kanyang pagkakaila sa kanya. Hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses. Kaya sa John chapter 21, ito po ang account ng restoration ni Peter sa kanyang calling. Tinanong siya, makaminsan, do you love me? Sabi ni Peter, you know, Lord, that I love you. Inulit niya, do you love me? Inulit ni Peter, you know, Lord, that I love you. Inulit niya 3 beses. Bakit kaya 3? 3 beses kasi siya nagkaila sa Panginoong Jesus. He said to him the 3rd time, sabi sa John 21:17, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the 3rd time. Nakakatawa si Peter, no? Ang Panginoon nga, paulit-ulit nating pinagkakaila. Si Peter na inip siya dahil 3 beses na siyang tinatanong. Kung ako ng ating Panginoon, babatukan ko itong si Peter Di ba? Napakatigas ng ulo, napakatigas ng puso. Pero ang wika niya, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Feed my sheep. Mga kapatid, wala nang pinakamatamis pang salita ang maririnig natin sa ating mga kasama sa iglesia na nagdisiplina sa atin na sabihin nilang, Pastor, ngayon na kayo ay ibinalik ng Panginoon, feed our sheep. Feed our sheep. Sabi kay Peter, feed my sheep. Ganyan po ang pagpapastor. Si Paul kaya, katulad din ng ginawa ng Panginoon kay Paul, pagkatapos niyang usigin ang iglesia. Hindi lang pinagkaila si Jesus, inusig niya
ang lahat ng nananampalataya kay Jesus. Kaya sabi niya, itong kwento, siya mismo nagkwento nito, sinulat niya ito kay Timothy, yung kanyang disipulo, no? 1 Timothy chapter 1, verses 12 and 13. I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Sabi ni Paul. Bakit katakataka yun? Though formerly, sabi niya, I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. Matagal na po ito. Ito na po isa sa mga huling sulat niya sa New Testament. Hanggang sa panahon na yon, hindi pa rin niya nalilimutan ang pinsalang kanyang ginawa sa katawan ni Kristo. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. Tapos ang wika niya, but I received mercy. I received mercy. I received mercy, sabi ni Paul, because I had acted ignorantly in unbelief. Marami pong kwentong ganyan sa Biblia. Maalala natin yung kwento ni Mark, yung sumulat ng Gospel of Mark. Pangalan niya po si John Mark. Sa Acts 13, naghiwalay si Barnabas at si Paul. Nag-away po sila dahil kay Mark. Bakit iniwan ni Mark sa Acts 13 yung dalawa? In other words, nag-awol. Nag-awol po si Mark. Bumalik sa Jerusalem dahil hindi niya kaya yung peligro ng mission field. Kaya siya ay bumalik sa Jerusalem. Pero sa Colossians 4:10, ang wika ng ating Panginoon, send me Mark. So 1 Timothy chapter 4, nung siya ay malapit, 2 Timothy chapter 4, nung siya ay malapit na mamatay, send me Mark because he is useful to me. Ano nangyari? Sa loob ng mga 10 taon, binago ng Panginoon si Mark at ibinalik sa paglilingkod sa mission. Ano nangyari kay Mark? Siya po ang sumulat ng Gospel according to Mark. Ganyan po magbago ang ating Panginoon. Kahabagan madalas ang sukli ng Diyos sa ating kawalan ng katapatan sa Kanya. Ulitin ko po yun. Kahabagan madalas ang sukli ng Diyos sa ating kawalan ng katapatan sa Kanya. Pero ito po ang isang babala. Ngunit huwag natin abusuhin ito sapagkat may hangganan din ang Kanyang kagandahang loob. Alam nyo, madaling masanay sa grace. Kapag kayo nagkasala, pinatawad kayo, okay. Nagkasala kayo muli, pinatawad kayo, okay. Nag-backslide kayo ulit, ibinilig kayo, okay. Kayo natisod, kayo nakatalisod, ibinilig kayo, okay. So tuwing ako'y magkakasala, ibabalik naman ako ng Panginoon. Baka masanay kayo sa Kanyang grasya. Makalimutan nyo ang Kanyang paghuhusga. Sabi sa Hebrews 3:12-15, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart. Sumusulat ng may akda ng Hebrews, sumusulat siya sa isang kongregasyon na maraming mga Hudyo, kaya Hebrews, na parang namamangka sa dalawang ilog. Minsan Hudyo sila, minsan Kristiyano. Sila ang tinutukoy dito. Take care, brothers. Brothers kasi kasama sila sa kalipunan. Lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God.
But exhort one another every day as long as it is called today. Ano ba ang araw na hindi tinatawag na today? Lahat ng araw po ay today. So hindi po mauubos ng today. As long as it is called today. Ano ibig sabihin nun? Ngayon. Kung kayo'y manunumbalik sa Panginoon, ngayon, today ninyo gawin. Mahirap kasi sabihin yung bukas. Parang yan yung nangutang, tapos sasabihin dun sa kanya pinagkakautangan, babayaran kita bukas. Pagdating ng bukas, sinisingil siya, hindi ba sabi ko sa iyo bukas? Pagdating na kinabukasan, sinisingil siya, ikaw naman sinabi ko sa iyo bukas eh. Walang katapusan ng bukas. Ang sabi ng Biblia, today. Today, mga kapatid. That none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Kasi pag nasanay kayo sa kagandahang loob ng Diyos, na palagi kayong pinapatawad, palagi kayong pinababalik, palagi kayong ini-welcome, baka magkaroon na ng scab yung inyong puso. Alam niyo yung sugat na may scab? Yung nagpeklat na, kahit na anong pindot nyo dun sa peklat, wala nang nararamdaman. Ganon po ang mangyayari sa ating mga puso kung tayo hindi manumbalik sa Kanya kapag tayo tinatawag Niya. For we have come to share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end, as it is said, today if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Yung rebellion po na yun sa Numbers chapter 13 na nagpadala ng spies. Sabi nung 10, ang lalaki ng kaaway, huwag tayong tumuloy. Sabi ni Joshua at ni Caleb, kayang-kaya natin to. No? Naalala ko tuloy yung basketball game kaninang umaga. Hindi ko po napanood. Napanood ko, replay na lang. Championship sa NBA. No? Yung kalaban ng New York Knicks, yung kanilang star player, bahagya lang po ang tangkad sa akin. Siguro kasi ang tangkad ni P-Dogs, no? Mga ganyan. No? Maliit po yun sa NBA. Ang kalaban niya, 7 feet 5 inches tall. Si Victor Wembanyama. Merong isang laro na sinugod niya at nilusutan niya at nag-lay up siya, pasok. Anong koneksyon nun sa ating mensahe? No? Wala lang. Gusto ko lang sabihin na nanalo ang Knicks. Alam ko na nagluluksa po ngayon si Pastor Migs. Si Pastor Migs po kasi ay die-hard na San Antonio Spurs fan. Malabang panahon na po siya naghihintay na mag-champion muli ang San Antonio Spurs. Pero natalo po kanina. Kaya huwag kayo maingay kay Pastor Migs. Pero dito, ang sinasabi sa atin dito ay ganito. Baka mamaya nasasanay kayo sa kahabagan ng Diyos. Totoo na kahabagan madalas ang sukli ng Diyos sa ating kawalan ng pananampalataya sa Kanya o ng katapatan sa Kanya. Ngunit isang babala, huwag niyong abusuhin. Sapagkat may hangganan ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil ito ay may limitasyon, kundi dahil ito ay may takdang panahon. Kung saan titigas ang inyong puso at hindi na kayo makararamdam na manumbalik sa Kanya. Iwasan po natin yon. Dito po sa ating kwento, marahil na antig na ang damdamin ni Jonah pagkatapos niyang manatili sa loob ng tiyan ng isang malaking bangos. No? Hindi po siguro bangos. Pero hindi balyena. No? Basta great fish. At siya ay isinuka ng balyena. Tignan niyo yung chapter 2 verse 10. And the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah out upon the dry land. Kahit yung balyena, kahit yung malaking isda, ay nasuka kay Jonah at sa kanyang pag-alis
sa presensya ng Panginoon, sa kanyang hindi pagsunod. Kahit isda na suka sa kanya. Kaya naman, makikita natin dito, siya ay binigyan ng isang malinaw na misyon. So una, binigyan siya ng isa pang pagkakataon na manumbalik sa kanyang pagiging propeta ng Diyos. Na siya ay sumunod sa kanyang misyon. Kaya nga the word of the Lord came to Jonah the second time. Pangalawa, isang malinaw na misyon ang kanyang binigay. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Malinaw ang misyon ni Jonah. Bigyan ang Nineveh ng babala na may katapat na paghatol ang kanilang kasalanan. Alam natin sa chapter 1 verse 2, nung unang inutusan ng Panginoon si Jonah, ang sabi niya, call out against it, for their evil has come up before me. So wala namang nakakataka sa mata ng Diyos, hindi siya nakikita. Ang ating kasamaan ay kanyang nakikita. At karimari-ma rin po sa kanya ang ating pagkakasala. Kanya pong nakikita ang lahat. Kaya ang evil, ang kasamaan ng Nineveh ay nakarating na sa kanyang harapan. Alam niyo, ang ating Diyos ay mapagmahal. Sabi yan sa Exodus 34, chapter 6. Kausap ng Diyos si Moises. Siya ay magpapakita sa kanya. Sabi sa verse 6, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Pag tumigil po tayo doon, mamimiss po natin yung isang mahalagang part ng verse. But who will by no means clear the guilty. Ang isang banal na Diyos, hindi niya palalampasin ang tunay na nagkasala. Kayo ba, ang isang judge sa Maynila, marami sila, no? Sa Pilipinas, na pagkatapos litisin ang isang talagang kilalang kriminal, at marami sa Pilipinas, no? Ang iba sa kanila nasa Senado pa. Ay, sorry. No? Tatawagin niyo bang mabuti ang isang hukom kung palampasin niya na walang kaparusahan ang mga guilty? Sa gayong paraan, sa palagay niyo ba palalampasin ng Diyos ang paulit-ulit nating pagkakasala sa harap niya? Sabi niya, He will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. Banal po ang ating Diyos. Sabi nga sa Hebrews chapter 10, verses 30 and 31 ay ganito, for we know Him who said, vengeance is mine, I will repay. And again, the Lord will judge His people. May kahatulan po ang lahat. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Matakot po tayo. Kilabutan po tayo, mga kapatid. Magkaroon po tayo ng tunay na takot sa Diyos. Takot sa Kanyang paghahatol. Sapagkat may kahatulan ang lahat. May katapat na paghatol ang lahat ng kasalanan. Mabuti na lang, para sa atin na nampalataya na kay Jesus, tayo po ay Kanyang niligtas na. Malinaw na ang mensahe na dadalhin niya
ay yung magmumula lamang sa Diyos. Ang sabi niya, call out against it the message that I tell you. So sa makatuwid, yung salita ko ang ihatid mo ha, hindi yung haka-haka mo. Kasi alam niya ang puso ni Jonah no? Si Jonah po may galit sa mga taga Nineveh, di ba? Alam na natin yon. No, mabangis po silang bayan at dahil doon, galit na galit po siya. Sa Nineveh, ayaw niyang maligtas. Ayaw nilang mabigyan sila ng pagkakataon na mapatawad ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, call out against it the message that I tell you. Ang ihatid mo ay ang aking salita ha, hindi yung sayo. Yun ang mensahe na dapat natin dalhin sa ating mga Nineveh. Sapagkat makapangyarihan para sa kaligtasan ng salita ng Diyos. Paalala lang sa ating lahat ang sinabi ng Romans 1:16. Sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. It is the power of God for salvation for everyone who believes. Ang nagbabago po ng puso ay ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jesus sa krus para sa ating mga pagkakasala. For the word of the cross is folly to those who are perishing. Yung mga papunta na sa impyerno, it's folly to them, kalokohan sa kanila. Sino yung mga papunta na sa impyerno? Alam niyo, kasama tayo doon dati. Tayong lahat ay patay sa ating mga kasalanan. Sabi sa John 3:18, kung di tayo maniniwala sa Kanya, we will remain condemned. Remain condemned dahil tayo ay condemned na. Pero sa Romans 8:1, ang sabi doon, therefore now there is no condemnation for them who believe. Napakalaking diferensya. The word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kung hindi pa yung malinaw sa inyo, 1 Peter 1:23. Akala ko ba tayo naliligtas kapag tayo ay binoborn again ng ating Panginoon? O ito, since you have been born again, not of perishable seed, but of the imperishable. Ano yun? Through the living and abiding Word of God. Yung mga nagtestimonyo sa kanilang baptism, ang isang commonality nila, narinig nila ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Narinig nila ang salita ng Diyos. At yun ang bumuhay sa kanilang mga kaluluwa. Yon ang nagbigay ng kaliwanagan sa kanilang mga pag-iisip. Yon ang nagbigay ng pananampalatayang nakapagliligtas. Yun ang sabi ni Peter. You have been born again not of perishable seed, but of the imperishable through the living and abiding Word of God. Mahalaga ang pamamahayag natin ng Ebanghelyo sa mga naliligaw. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 10:13-15 ay ganito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Totoo po yun. Sinasabi po natin yun dito. Tumawag lang kayo sa Kanya, humingi lang kayo ng kaligtasan sa Kanya, kayo po ililigtas niya. How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Sino po yung padadala ng Diyos? Yung naligtas na. Tayo po yun. Hindi lang po kami ni Pastor Larry. Lahat po tayo ay ministro ng Ebanghelyo ng Diyos. Tayo po ay Kanyang tinawag, niligtas, upang ihatid ang Ebanghelyo sa iba. Mahalaga ang ating matuwid na pamumuhay para sa pagpapahayag ng ating tagapagligtas. 1 Peter 2:9. But you are a chosen race, kayo'y pinili even before the foundations of the world. A royal priesthood, a holy nation,
a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Paano siya makikita ng iba kung hindi nakikita sa ating buhay? Kaya tayo tinawag niya sa kabanalan upang sa ating pagiging matuwid, makita nila ang kabanalan at ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Huwag tayong tumulad kay Jonah na kinailangan pang disiplinahin, bagyuhin, lunurin, lamunin ng isang malaking isda at isuka ng isang malaking isda bago siya sumunod. Baka kayo ay inuutusan ng Diyos, hindi baka, kayo ay inuutusan ng Diyos. Na ibahagi ang ebanghelyo sa inyong mga kapitbahay, kasambahay, kaklase, kaopisina, pero hindi nyo ginagawa. Hindi nyo ginagawa. Bakit? Nakakaya, pastor. So para kayong si Peter, kinahihiya nyo ang ating Panginoon. Nakakatakot, pastor. Para kayong si Timothy, kaya sabi ni Pablo sa kanya, he did not give us a spirit of fear, but of the sound mind. Hindi ko alam ang sasabihin ko Basahin nyo lang Ephesians 2, 1 to 10. Huwag nyo lang dagdagan, basahin nyo lang. Basahin nyo lang. O baka nakakaligtaan ninyo, kung bubuksan po ninyo ang inyong bulletin, buksan nyo ngayon, yung mga may bulletin sa inyo, meron kayong makikita dyan na gospel summary. Nakita nyo na? Nakita nyo na? Nandyan, di ba? Kaya namin yung binibigay sa inyo para iuwi nyo. Hindi yung iiwan nyo dyan sa silya nyo. Yung mga custodian natin na naglilinis, nabasa na nila ang gospel. Hindi na nila kailangan basahin dyan. Iuwi ninyo. Ilagay nyo sa Biblia ninyo. Pagdating nyo sa opisina, ibahagi nyo sa kaopisina ninyo. Yun ay utos ng Diyos. Kayo ba ay parang si Jonah na tumatalikod sa utos sa kanya? Kasi mga kapatid, ang kalwalhatian ng Diyos ay makikita sa mahabaging pahayag ni Jonah. Tignan niyo yung verses 3 and 4. Medyo napagod na po ako. Verses 3 and 4. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown." Pansinin niyo, siya ay sumunod. Sa wakas! Sumunod na sa wakas si Jonah at nagtungo sa kalaban na bayan na ayaw niyang maligtas. Kahit nalabag pa rin sa kanyang kalooban. Labag sa kalooban ni Jonah Sumunod siya, pero actually, galit siya Ayaw niya sumunod. Paano ko alam? Tignan niyo yung chapter 4, verse 1. But it displeased Jonah exceedingly. And he was angry. Bakit? Anong sabi niya? And he prayed to the Lord and said, "Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster." Tatagalogin ko, mas maganda sa Tagalog. Sabi ko na nga ba Kaya nga ayoko magpunta ron. Kasi alam ko, patatawarin nyo sila. Ayoko silang maligtas. Baka meron kayong kasama sa opisina na ayaw nyo maligtas. Kasi ayaw nyo makasama sa heaven. Kasi dito nga, hindi nyo matiis sa heaven pa. Baka nga meron kayong mga kasama dito na ayaw nyo makasama sa heaven.
Ayaw nyo nga makasama sa growth group, kaya lumipat kayo. Sa heaven pa. Mga kapatid, siya'y sumunod. Jonah arose and went to Nineveh. Ngayon, kilala ang Nineveh sa laki at yaman nito. Now, Nineveh was an exceedingly great city, 3 days journey in breadth. Itong teksto natin, ilang beses inulit ng Panginoon itong greatness ng Nineveh. Tignan niyo yung verse 2. Arise, go to Nineveh, that great city. Sa chapter 1, verse 2. Arise, go to Nineveh, that great city. Sa verse 3, Nineveh was an exceedingly great city. 3 beses na niyang inuulit. Kilala ang laki at lawak ng Nineveh at ang yaman nito. Now, Nineveh, 3 days journey in breadth. Yung lawak niya. 3 araw kang maglalakad para mo matawid hanggang doon sa opposite side. Meron akong pinapanood na video kagabi sa YouTube na pinakita ang mapa ng Nineveh. Napakalaki niya. Alam niyo ba kung nasa ng Nineveh ngayon? Kung kayo pupunta ron, narinig niyo na ba yung salitang Mosul? The city of Mosul, headquarters ng ISIS. So hanggang ngayon, kampon pa rin ng demonyo ang manaron. Alam nyo, nilipol ng Panginoon ang buong Nineveh. Pag nakita nyo yung Nineveh sa mapa, it is a blank area. Natabunan na ng lupa. Yung kanyang malalaking tore, yung kanyang wide na walls, no? 100 feet high, 50 feet wide. Yun yung outer wall. Meron pang inner wall. Itong nilakad ni Jonah ay inner wall. 3 araw na lakaran. Ganong kalaki ang Nineveh. Kaya naman napakaraming tao sa Nineveh. Kaya siya siguro great. Kahit pa paano pinagpala ng Panginoon ang Nineveh, biniyayaan ng maraming wealth. Ang sabi sa Nahum chapter 3, mali. Nahum chapter 2 verse 9. Plunder the silver, plunder the gold. Yan po ang prophecy ni Nahum against Nineveh. No? Plunder the silver, plunder the gold. There is no end of the treasure or of the wealth of all precious things. Walang katapusang kayamanan. Pero wala rin siyang katulad na kasamaan. The Lord has given commandment about you, Nahum 1:14. No more shall your name be perpetuated for the house of your gods. I will cut off the carved image and the metal image. I will make your grave, for you are vile. Ngayon po sa Mosul, isang malaking pile of dirt ang Nineveh. Nahum chapter 3 verses 1 to 4. Bakit? Woe to the bloody city, all full of lies and plunder, no end to the prey. The crack of the whip, the rumble of the wheel, the galloping horse, the bounding chariot. Military might po nila yan. Horsemen charging, flashing sword and glittering spear. Hosts of slain, heaps of corpses, dead bodies without end. They stumble over the bodies. And for all of the countless whorings of the prostitute, graceful and of deadly charms, who betrays nations with her whorings and peoples with her charms. So, ganyan po ang Nineveh. Kaya sila po ay na-spare nitong panahon ni Jonah, pero sila po ay nilipol nung panahon ni Nahum. Sinigaw ni Jonah ang isang mensahe, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Hindi ko na po babasahin lahat. Isang point lang po i-erase ko. Sinabi po ni Pastor Larry to kaninang umaga, napakagandang insight. Yung pong salitang overthrown. So pag binasa po natin, no? Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Sa English po, ang alam natin, they shall be overcome. They shall be plundered. Yung po ang isang meaning ng salitang hapak. No? Kahit po sa Hebrew, kahit sa Tagalog, yung hapak, parang sinapak. Di ba? Parang ganun din po ang ibig sabihin sa Hebrew. It is an offensive term. Pero, ito pa ang ibang meaning.
to become changed, to be converted, to turn. Yun pa ang isang meaning. So yung salitang ginamit ng Panginoon may dalawang meaning. Sapagkat sa kanyang pagtawag ng magsisisi sa lahat, merong kaakibat na kapatawaran na dala. Sa Matthew 3:2, si John the Baptist, sabi niya, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Ang ating Panginoong Jesus, Matthew 4:17, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Si Peter sa Acts 2:38, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ." Si Peter sa Acts 3:19, "Repent therefore and turn back that your sins may be blotted out." Hanggang sa Revelation 14, katapusan na ng mundo. "Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on the earth, to every nation, the tribe, language, and people." Ito po ang gospel. Ito po ang gospel. "Fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water." Fear God. Repent. Tayo manumbalik sa Panginoon sapagkat ang lahat ng nanunumbalik sa Kanya, sabi sa Luke 15:7, "I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than other 99 righteous persons who need no repentance." God is glorified sa ating repentance. Ang ating pong Panginoon ay glorified din sa Kanyang paghahatol. Tanong ko sa inyo ngayong hapong ito, meron ba sa inyo ngayong hapong ito na tinatawag ng Panginoon dahil hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya? Marahil nandito kayo dahil naimbita kayo ng inyong kaibigan o ng inyong kamag-anak o pinilit kayo ng nanay at tatay nyo. Kaya kayo narito. Wala kayong plano na lumapit kay Jesus. Wala. Pero bakit kaya kayo nandito? Bakit kaya yung 600,000 people nung panahon ni Jonah ay pinagpala ng Panginoon ng kaligtasan? At yung sumunod na henerasyon sa kanila ay hinatulan niya ng kanyang poot. Bakit sila? Bakit kayo? Bakit ka nandito, kapatid, kaibigan? Ba't ka nakikinig online? Nagsasurf ka lang sa YouTube, nakita mo to. Sino kaya itong matabang pastor na ito? Ano kaya ang kanyang sinasabi? Mga kapatid, baka naman tinatawag kayo ng Panginoon. Kung hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag niyong palalampasin. Ang hinihingi lamang niya ay tumawag kayo sa Kanya, hingin ang Kanyang kahabagan. "Lord, have mercy on me, a sinner." O baka naman kayo ay narito ngayon, matagal na kayo hindi nag-church, o kayo ay online. Matagal na kayo hindi nagpupunta sa GCF. Hindi dahil may COVID, matagal na pong tapos ang COVID. Hindi dahil takot kayong mahawa sa sakit. Pwede naman kayo mag-mask, di ba? May mga naka-mask nga eh. Hindi dahil, ano ang dahilan nyo? Ano kaya ang dahilan nyo? Nakakapunta kayo sa mall, hindi kayo makapunta sa church. Pag sa church, online na lang para pwede magkape at mag-shorts. Mga kapatid, baka kayo ay pareho ni Jonah, kayo ay tinawag na ng Panginoon upang maging tagahatid ng Kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Ngunit kayo ay sumusuway sa Kanya at hindi kayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Marahil, meron kayong kasalanan na inyong pinagkakairog-irog, tinatago. Panginoon, sa akin lang to ha, itong pagkakasala ko na to, in-enjoy ko to habang buhay ako dito. Huwag mo itong ipapasuko sa akin. Sabi ng iba, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kayo po ba ay handang bumalik? Gusto niyo po ba ng isa pang pagkakataon?
Tama-tama po, kapatid, sapagkat ang ating Diyos ay ang Diyos ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, at panghigit pa ng mga pagkakataon na kayo ay manumbalik sa Kanya. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin sa ating pagwawakas. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito, sa inyong mariing paalala sa bawat isa sa amin, na kami na tinawag mo upang manampalataya sa inyo ay merong taglay na misyon na dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng aming mga kaibigan, kasambahay, kapitbahay, kaopisina, kaklase. Nawa, Panginoon, kami ay bigyan mo ng kalakasan na sumunod. At ipakita mo sa amin, Panginoon, na kayo, ang inyong salita, ang gagawa sa puso't isipan ng aming babahaginan ng inyong ebanghelyo at sila ay babaguhin mo para sa inyong kalwalhatian at hindi para sa amin. Nawa, Panginoon, yung iba sa amin na naririto o nakikinig na hindi pa nananampalataya sa inyo, dalangin namin, O Diyos, pukawin niyo ang kanilang puso, buhayin niyo ang kanilang kaluluwa, bigyan niyo sila ng nakapagliligtas na pananampalataya at sila ay iligtas ninyo, O Diyos. Kayo na tanging tagapagligtas ng buong mundo. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.